Nagpasiklab yung dalawang bagong mag-best friend, si Steph at si Jimmy Butler. May combine na 65 points at 8 out of 14 sa 3-point area. Sinagot na rin ni Steph yung sinabi ni Mr. Longbomb na kaya niya ba yung ginagawa niyang half-court shot na lagi niyang gagawin. Ang sinagot doon ni Steph, hindi niya kaya yung lagi. Kaso kaya niya kahit dalawa pa yung bantay, sumabay pa kayo. Umikot pa doon si Steph, pinahirapan niya pa. Pwedeng sabihin hindi kaya ni Steph yung range na laging gagawin at consistent, pero ang kaya ni Steph, laging may bantay, dalawa pa hanggang 3. Kay Mr. Longbomb, 2 kamay, kay Steph 1 lang. Isa nga lang din ang bantay, hirap pa. Dito kay Steph 2, pinektusan pa. Muntikan pa silang maka-comeback noon nang lumamang ng 22 points ang Golden State na nahabol at nalamangan pa ng Brooklyn until 4th quarter. Nihari naman ni Butler sa free throw area. Mula 10 minutes mark ng 4th, 5 free throws agad noon si Butler, hindi pa kasama dyan yung kina GP2 at Steph. 32-18 attempts ang Golden State kontra sa Brooklyn. Si Brandon Podziemski naman nadali ng injury sa likod. Hindi na siya nakabalik sa game at hindi pa alam kung gaano siya katagal mawawala. Kung kailan pa may bagong BFF na white boy itong si Butler. Kaya doon nag-take over din si GP2. Merong 16 points at 9 rebounds. Mukhang mapipilitan din ang Golden State na ibalik agad si Kuminga na sinabi naman ni Steve Kerr walang delayed sa recovery niya. Hindi lang talaga minamadali ng Golden State na pabalikin. Baka hindi kasya nasa bench dahil sa panalo ng Golden State nag-open yung number 4 at number 5 sa kanila. 2.5 games ang hahabulin nila sa Rockets at Memphis. In other words, kailangan lang tumabla ng Golden State sa winning record. Makakatapat pa kasi ng Golden State ang Memphis sa April 2. Kapag nanalo na ng Golden State, nasa kanila ang tiebreaker. 7 straight games pa ang gaganapin sa home court nila. Ito yung best time din na makabalik si Kuminga dahil last push yun para makaagaw ang Golden State ng number 4 or number 5 sa standing. Kapag nangyari yun, maraming maiinis na naman na hater. 8 straight win na ang Lakers matapos nilang talunin sa overtime yung Knicks. Legit number 2 na sa standing sa West. After din yun ng 6 game nila sa home court nila na meron 25-7 record sa home court ng LA. May susunod naman sa kanilang 4 games sa road. Mula nang hindi na madonat si Gabe Vincent, dire-diretso na yung Lakers. Lalo na yung 3-point shot niya sa last minute kontra dito sa Knicks para makalamang yung LA. 31 points, 12 rebounds, 8 assists naman si LeBron at nasa ranking siya ngayon ng MVP. Si LeBron at si Luka merong average na 2.6 points per game kapag clutch. Lamang or hindi ang Lakers nun sa last 5 minutes. Si LeBron nag-a-average pa ng 53%, si Luka 33%. Yung game-winning shot sana ni LeBron nung less than 9 seconds or nasa 9 seconds, hindi rin niya naipasok. Ilang beses nang sinubukan yun, hindi talaga siya makapuntos kapag tatabla or lalamang. Ganito ang senaryo niya. Hindi rin subukan ng LA na si Luka ang kumuha ng tira. Nakabalik na rin si Austin Reeves sa lineup kaso medyo nangangapa pa. Si Luka sa last 4 games niya nag-a-average naman ng 30 points per game. Kaso nga lang, tumaas din yung average niya sa turnover. Silang dalawa ni LeBron yung mostly may hawak ng bola kaya tumaas yung turnover rate niya pero hindi naman ganong kataas sa mga kasama nila. Ang Lakers ang may longest winning streak ngayong sa West. Meron pang natitirang nasa 21 games. Base kay LeBron, mahirap yung remaining game nila sa March. Sunod na mga kalaban ng Lakers, Boston. Tapos dalawa pa sa Nuggets yun, March 15 at 20. May kailangan pa kasi masubukan talaga doon ng Lakers para malaman kung pang contender talaga sila. Sa mga team na kasama sa top 6 sa West, sila ang merong pinakamababang winning rate kapag road games, nasa 51%. Yung mga teams na umabot sa playoffs last year, kung sino yung mababa sa winning rate, pagdating sa road, sila yung nadidisgrasya ng maaga. Since dumating kasi si Luka sa lineup ng Lakers, meron silang 3-1 record kapag road games.